Share na natin yung walang mag-close ng camera, no? Magdi-discuss ako regarding about partial fraction. And this is going to be, ay, naku, ano pa yung nakita niyo? Yan, ito. So, ang lesson natin for today is all about partial fraction. Nakikita ba yung monitor, yung screen? Trixie, nakikita ba na? You talk. Huwag mo naman signal lang para may... Yes po. Okay. So, open lang yung mga camera niyo, ha? Tinitingnan ko kayo. Habang nagtuturo ko, browse ko yung screen. So, yung lesson natin is all about partial fraction. Now, ito yung definition niya. It is the opposite of adding fraction. Dati, ina-add natin yung mga fraction. Yun, yung resulta, pag-iwalayin natin. Kumbaga, ang pinakasum natin, i-resolve natin into each partial fraction. Halimbawa, 1/2 plus, kaya 1/4 plus 1/4 plus 1/4, that is 3/4. So, yung 3/4, pag-iwalayin natin into partial fraction. Babalik siya sa original given na 1/4 plus 1/4 plus 1/4. So, ganun yung partial fraction. Ang kaibahan lang, puro mga algebraic expression ang makikita ninyo kapag nag-partial fraction tayo. Ano yung purpose kung bakit po ito ituturo sa inyo? Gagamitin ito mga anak pagdating nyo sa integral calculus. Merong mga bagay-bagay sa calculus na hindi integrable hanggat hindi nilalapatan ng solusyon ng partial fraction. So kailangan maiging matutunan ninyo ang partial fraction bilang pag-aanda sa inyong integral calculus the following semester. Right after ng inyong subject na differential calculus. Now, speaking of partial fraction, meron tayong 4 na cases. Ayan. So, case 1, non-repeating linear factor ang tawag dyan. And then case 2, repeating linear factor. Bali, 4 yan, no? Yung pangatlo, non-repeating quadratic factor. Yung case 4 is with repeating quadratic factor. So, 4 ang cases. Now, sa iba't ibang cases na yan, sisimulan natin sa case 1. Pero ipapaliwanag ko muna yung 4 na cases bago tayo mag-solve ng sample problem. Let us start first with the non-repeating linear factor, which is case 1. Sa case 1, kung papansinin niyo yung mga denominator natin, lakyan ko yung mga given example natin. Bawa yan, 2x plus 5 over x plus 1 times x plus 5. Yung mga denominator natin, puro mga linear factor. X plus 1 is a linear factor. Bakit? Ang power ng x, 1 lang ang kanyang exponent. Okay? So kapag 1 ang exponent ni x, in any given factor sa denominator, yan ay linear factor. At they are non-repeating linear factor. Again, x plus 1 is a non-repeating linear factor. X plus 5 is a non-repeating linear factor. Linear factor pareho yung x plus 1 at x plus 5. Kailan naman nagkakaroon ng repeating linear factor sa case 2? Yung x plus 3 is a linear factor. Kaya lang, since naka-parenthesis at may exponent na 3, ibig sabihin repeated yan. Repeating linear factor yung x plus 3 raised to 3. So, under siya ng case 3. Case 2. Yung x plus 2, linear factor yan, non-repeating. Pero ito, repeating. Yung x plus 1, x plus 2, and x plus 3, pare-pareho silang non-repeating linear factor. Can you follow? So ito ay repeating linear factor yan. Yung x plus 1 dito, non-repeating linear factor. So paano naman nagkakaroon ng quadratic factor? Halimbawa ito, tingnan niyo yung case 3. X squared plus 1. Ang x squared plus 1 is a quadratic factor. Bakit? Ang kanyang degree or exponent ng x ay 2. So kapag 1 ang exponent ni x, linear. Kapag square ang exponent ni x, quadratic.
In this case, this is a quadratic factor and it is a non-repeating. Bakit? Wala namang exponent yung parenthesis na square. Di ba? O cube. Paano naman yung case 4? Sa case 4, yung x squared plus 1, quadratic. Pero may makikita kang exponent outside of it, yung parenthesis, sa upper right, nakasquare yung x squared plus 1. Quadratic factor yan, and it is a repeating. Nakukuha ba ninyo? Jean Dancel? Ito, bakit naging quadratic factor? Because of x squared plus 1. Ayan siya. At yung x squared plus 1 quadratic. Kaya lang naka-parenthesis, naka-square yung x squared plus 1, kaya repeating. Dito, yung x squared plus 1 natin, quadratic. Ang exponent lang naka-parenthesis 1 lang, kaya linear, ay quadratic. Non-repeating. Can you follow? Nakuha ba ninyo? Trixie. Malinaw ba, Trixie? Yes po. Iulitin natin, no? So, proceed tayo ng case 1. Sa case 1, i-resolve ko yan into partial fraction. Since dalawang linear factor lang ang meron tayo as denominator, yung x plus 1 and x plus 5, gagamitan natin yan ng mga alphabet, yung English alphabet na 26. Kung dalawa yan, yung x plus 1 and x plus 5, kailangan natin ng dalawang English alphabet. Chronological yan. So, simulan natin kay A, and then kailangan natin yung pangalawa. Pangalawa naman ay letter B. So, para kay x plus 1, A ang gagamitin. Para kay x plus 5, B ang gagamitin. So, magkakaroon tayo ng dalawang fraction. So, yung una, solve ko siya. Para kay x plus 1, magkakaroon tayo ng fraction na A over yung unang linear factor na x plus 1 plus, para kay x plus 5, magkakaroon niya ng numerator na b. So, magiging b over x plus 5. So, yun yung una. Ibig sabihin yan, hahanapin natin ang value ni a and b later on. Yan ang kanyang partial fraction. Yun lang, hindi pa kumpleto sagot natin. Kasi hindi pa natin alam ang value ni a at saka ni b. Mamaya hahanapin natin yan. So, yun yung unang halimbawa ng case 1. Paano naman yung second example? X squared plus 2x plus 9 over x plus 1, x plus 2, and x plus 3. So, titingnan ninyo yung linear factor sa baba. Ilan sila, Trixie? Ilan yung denominator natin na linear factor, Trixie? Dinig ba ninyo ako? Pakibilang, di ba? X plus 1, x plus 2, and x plus 3. Ilan lahat yun? Tatlo, sir. Tatlo. Tama. So, since tatlo yan, kailangan natin ng tatlong English alphabet. The A, B, and C. And kada isa sa kanila, mayroong numerator na A, B, and C. So, simulan natin, no? So, ganito pagsagot niyan. So, yung una, we have A over x plus 1 plus, kalimutan ko yung 1, plus, fraction again, B naman yung pangalawa, over x plus 2. Then, pangatlo, plus, we have C. C naman ang gagamitin ko ngayon, over x plus 3. O kung halimbawa, nadagdagan pa yan, naging 4. So, hanggang letter D tayo. Kung 4 yung linear factor na nasa denominator. So, yan ang case 1. Naintindihan ba yung case 1? Yan say? Yes po. Okay. So, punta tayo ng repeating linear factor. So, ito siya, no? Sa case 2, ganito naman ang proseso. Hindi ba? X plus 3 yan, raised to 3. Tama? So, ibig sabihin, tatlong beses kung uulitin yung x plus 3. Dahil tatlong beses, kailangan ko ng tatlong letra. A, B, and C. And then yung x plus 2,
non-repeating siya, isang letra lang. Kailangan ko naman letter D since gamit na yung A, B, and C. So ganito ang pagsagot dyan. Equal fraction A over X plus 3 muna plus another fraction hanggang thrice. Yan. Repeating yan. B over X plus 3 square muna. Kasi yung muna raised to 1 eh. Ito, raised to 2 muna. So, lagyan ko siya ng parenthesis. Then, X plus 3 square plus uli, fraction uli. Then, C over X plus 3 cube hanggang third power siya. Yung repeating niya. Lagay ko dito. X plus 3 cube. So, natapos na tayo kay X plus 3 cube. Punta tayo ng X plus 2. So, kailangan ko uli ng isang letra para sa kanya, letter D naman tayo. Then, X plus 2. Yan. So, hanapin natin later on yung value ng A, B, C, and D. So, 4 na variable ang inaalam natin ang kanilang mga kanya-kanyang values. So, ganyan sa case 2. Paano naman yung case 3? Non-repeating quadratic factor. Kung pansinin niyo, may x squared plus 2 tayo dito and this is a quadratic factor. While x plus 2 naman is a linear factor. So kapag quadratic, kailangan natin ng dalawang letter. Yung unang letra, nakamultiply kay x. Yung pangalawa, loner lang. So kailangan ko sa x squared plus 1 ng a and b. So paano ko gagawin yon? So para kay x squared plus 1, yung unang denominator natin, lalagay ko ax plus b. And then ang denominator, x squared plus 1 pa rin. X squared plus 1. So okay na yung quadratic factor. Kaya lang may linear factor and that is x plus 2. So plus, ang kasunod ng b ay c. Lagay ko dito, c over x plus 2. So ganyan ang kanyang partial fraction. Yun nga lang, hanapin ulit natin ang value ni A, B, and C. Yan. Ibig sabihin, mababa yung calculation natin. Sa lahat ng mga yan. Now, how about naman yung case 4? Ito ay quadratic factor. Kaya lang, repeating. Bakit? Because of the exponent 2. So dahil may exponent na 2 yung quadratic, 2 times 2, 4. Kailangan ko ng 4 na letters. So ganito yan, no? Yan, medyo iba na, level up tayo. So para kay x squared plus 1, yung una, kailangan ko ng ax plus b. Tapos, open ko lang ulit ang x squared plus 1. So I will write x squared plus 1 plus another fraction. And now let me write again cx plus d. Kasi nga, quadratic eh. Dalawang letra kaagad ang kailangan natin. So lalagay ko dito, copy ko lang yung x squared plus 1 raised to 2. Yan, copy. Nilagay ko siya as denominator. Yan. Burin ko lang yung. Yan. So plus again, yung x plus 2 naman tayo. Isang letra na lang kailangan ko. Bakit? Linear factor kasi siya. So lagay ko dito, e over x plus 2. Yan. Ba? So yun yung ating case 4. At ito yung ating sagot. Kaya lang, hindi pa kumpleto ang sagot dyan. Hanapin muna natin ang value ng A, B, C, D, and E. So ganyan lang case 1 hanggang case 4. O siyempre, isimulan natin yung diskusyon sa case 1. Mag-case 1 muna tayo. Ayan. So ito yung sample problem natin sa case 1. Okay, resolve x plus 2 over x plus 5 over x plus 1. Ito, no? Yan ang sasolve natin. Pasimulan natin kalkulahin ang problem na yan. So, yung x plus 2, ito, no? Yan.
Copy ko lang, no? Yan ang ating ika-calculate. So yan ay equal. Ilang letra kailangan ko dito, Nicole? Please talk. Unmute your audio. Nicole, ilan? Ilang letra kailangan ko dito? Tatlo po, sir. Tatlo ba? Ilan ba yung linear factor sa denominator? Pakibilang? Ay, dalawa lang po, sir. Lang. Okay, x plus 5 and x plus 1. So, dalawang letra, kailangan natin ng A at B lang. Okay, so ito yan na. So, insert ako. Kalkulayin natin. So, dito sa una, A over x plus 5. Plus, yung pangalawa, kailangan ko rin ng letter B. B over x plus 1. So, yan. So, hanapin na natin ngayon ang value ni A and B. Para mahanap ang value ni A and B sa kabuuan ng equation, ganito yan, no? I-write ko siya. Ito yun. I-write ko. May i-multiply tayo sa kabuuan ng equation na yan, mga anak. Ano yung i-multiply ko? I-multiply natin yung buong yan. Ito, yung buong yan. Lagyan ko ng bracket. At may i-multiply tayo dyan. Ano yung multiply natin? Yung denominator, lahat ng denominator ng nasa left hand side. Huwag mo lang hanapin, yun na yun. Yung x plus 5 at saka x plus 1. So, i-multiply ko itong mga to sa kabuuan ng equation. So, ilalagay ko sila dito. Yan. So, i-multiply natin yan. Now, if I will multiply this 2 here sa left side, sulat ko muna yung left side, no? Yung computation natin. Kapag itong nasa left side, lagyan ko muna ng parenthesis ito, no? Para hindi kayo malito. Yung x plus 2, parenthesis ko muna temporarily. Yan. Kapag itong dalawang yan, i-multiply ko dito, copy, magiging ganyan yan. Tama ba ko? Tama? Na-multiply ko na. Originally, ito siya. Yan. Lang, i-multiply ko yung dalawang yon sa left-hand side. Gets? Gets ba natin? Gets? Malinaw ba, Winsor? Yes po. Equal. Kaya naman, ito naman ang i-multiply ko dito. Yan, i-multiply ko yan. Copy ko siya, no? At i-multiply ko ito dyan. So, ibig sabihin, i-multiply ko, ito na siya ngayon. Ididikit ko lang kay A. Yan. So, nakamultiply na. So, plus. Ito naman ngayon, ang i-multiply natin ulit kay x plus 5 and x plus 1. Copy. Yan. So, ito, kukunin ko ulit yan. Copy ko. At i-multiply ko kay B over x plus 1. Wah? Ulitin ko lang para makita ng diretso. Yan. So, kung papansinin yung equation, dito, alisin ko muna pagkaka-highlight, no? Kung pansinin ninyo, may x plus 5 ito. May x plus 5 din sa baba. Cancel yan. May x plus 1 din ito. May x plus 1 din dito. Cancel yan. Ang matitira na lang, x plus 2. So, dito naman, maka-cancel both ang x plus 5 at saka yung x plus 5 sa baba. Dito naman, maka-cancel ang x plus 1. Cancelado din ang x plus 1. Nagigets hanggang dyan. So, yung mga naka-blacken na lang, yung naka-kulay black na lang ang matitira. So, magiging ganyan yan ito. So, equation editor uli ako, no? Yan. So, meron tayong x plus 2 na lang sa left equal
Sa right naman ay A times X plus 1 plus B times X plus 5. Gets? Kung paano naging ganyan? Okay. Itong nasa right side ngayon, i-distribute ko si A kay X and 1, si B, imumultiply ko rin kay X plus 5. So, magiging ganyan ang equation natin ngayon. Insert, equation. So, magiging ganito ang equation natin. X plus 2 equal AX plus A. Because A times X is AX, and A times 1 is A. So, plus BX plus 5. 5 siya, di ba? 5B. Yan. So, hindi ba kapag multiply ko si B kay X, BX. B kay 5, 5B. So, yun yung equation natin. Ako, kuha ba ninyo? Hanggang dyan. Malinaw ba, Biancy, hanggang dito? Opo. Okay. So, proceed tayo. Now, mariretain, ganito, no? Lahat ng may X, highlight ko muna, no? Yan, may X yan. May X ito. May X yan. So, ang concentration muna natin sa lahat ng may X, kukuhanin natin yung mga coefficients nila, no? Okay, let's talk about X. Yan. So, sa lahat ng may X, eto siya. Mag-equation ulit ako. Sa left-hand side, ang may X, yung sa X plus 2 ay ang X. Ang coefficient nito, automatic 1 yan, di ba? 1. Lagay ko dito, 1. Yung nasa left. Then equal, sa right-hand side, ang may X ay yung AX. So, lagay ko lang A. Kukuhanin ko lang yung coefficient ni X. Plus, eto pa. Ang coefficient ni X dito ay B. So, A plus B equals 1. Ito yung ating equation 1. Clear? Clear? Nasusundan? So, after lahat ng may X, punta naman tayo sa puro mga constants. C. Yan. So, ano ba yung mga C? Ito yung mga naka-blacken. Sa left-hand side, yung mga naka-blacken lang, no? So, lagay ko dito. Sa left-hand side, meron tayong 2. Then equal. Sa right-hand side, we have A plus 5B, yung naka-blacken. Yan. So, ito yung ating equation 2. So, ang gagawin na lang natin, hanapin natin ang value ng A at saka ng B. Okay? So, summarize natin yung mga equations natin. Yan. Yung una, A plus B is equals to 1. Naregluin lang natin. Yung unang equation, A plus B equals 1. Yung second equation natin, A plus 5B equals 2. A plus 5B equals 2. A plus 5B equals 2. Yan. So, hanapin natin ang value ni A and 2. Meron tayong systems of linear equation. 2 equations and 2 unknowns. So, hanapin ko ngayon ang value ni A and B. So, paano ba ang paghanap ng value ni A and B? Una, i-rewrite ko yan, magkaiwalay ng dalawang column. Una yan. Sa first column, ito. And then sa next column, sa right, dito ko susulat ang A plus B. A plus 5B equals to 2. Ito, no? Yan. So, anong gagawin ko? Dito sa left-hand side, yung A plus B plus equals 1, pili lang ako sa dalawa. Hanapin ko ang value ni A in terms of B or B in terms of A. Ngayon, kung ang ginawa ko sa una, hinanap ko ang A in terms of B, dapat dito rin A in terms of B din. Halimbawa dito, nag-A in terms of B ako. Dapat dito A in terms of B din. O halimbawa, gusto mo namang hanapin mauna ay B in terms of A. Dapat dito, B in terms of A ka rin. So halimbawa lang, napili kong gawin dito sa left. A in terms of B.
So, yung A plus B is equals to 1, hanapin ko ang value ni A, magiging ganito siya. A equals 1 minus B. Why? Nag-transpose ako ng B sa right-hand side. At kapag naglilipat ka ng term, nagpapalit ka ng sign. Naintindihan hanggang dyan? Okay. How about naman yung A plus 5B equals to 2? Hanapin ko din ang value ng A dyan. Now, A now is equals to 2 minus 5B. Okay? Kumopya lang ako ng isa para may report ako. Nagigess ba ninyo? Basta so far, nagigess ba natin mga anak?